Magasolina ko ngayon, pero dahil mahal ang gasolina, kailangan kong pumunta ng extra. Kakalabag lang ng asawa ko nito galing ibang bansa. Ito yung time na sinundo namin siya sa airport. Kung nakita niyo nga dyan, ito yung unang family pictures namin pagdating niya. Sobrang putla niya talaga. Pangit na din talaga ang pakiramdam niya sa mga oras na to. Pero ayun, dahil namiss niya yung mga anak niya, talaga namang pinapakain niya pa. Pumayat siya, talagang bumaba yung timbang niya. Dahil galing lang talaga siya ng hospital doon sa Japan. 10 days pa naman siyang naka-admit doon. At kung ano lang yung pagkain na nakasanayan, yun lang din. Kaya bago pa siya umuwi dito, talagang pinamili ko na siya ng mga talbos ng kamote, mga gulay-gulay na nakasanayang kainin dito sa Pilipinas. Namimiss din talaga daw niya kumain ng mga ganitong klaseng pagkain. Marami na rin nag-comment nung una na bawal daw siya niyang mga hilaw-hilaw. Opo, bawal naman talaga yan kapag nakapag-umpisa ka ng mag-chemo. Pero kung hindi ka pa nakapag-chemo, okay lang yan. Kinabukasan niya, pagdating niya, pumunta agad kami ng Chongo Hospital. Dahil dito namin gagawin yung mga laboratory test na request ni Doc. Kung pag-uwi niya dito, marami siyang ganyan sa balat niya. Pitasya, pitakya, basta mga ganun ang tawag dyan. Marami din siya mga pasa-pasay. Isa yan sa mga sintomas na may sakit sa dugo. Maraming ginawa dito, X-ray, ECG, para make sure lang na ready na siya for chemo. Hindi pa sila nag-met ni Doc nito, pero akala kasi ni Doc, nung sinabi ko na ALL ang kanyang sakit, akala ni Doc na bone marrow biopsy na siya sa Japan. Kaya nag-request na kaagad siya ng mga laboratory para ready na daw for chemotherapy. Dapat i-chemo na kami ni Doc, pinabalik na siya sa hospital. Pero since kakalapag nga lang niya, sabi ko kay Doc, kahit bigyan niya lang ng 2 days para may family time. Kasi parang ang hirap naman kung may isalang agad sa chemo, hindi pa lang siya nakapagpahinga sa biyahe. Pero kinabukasan nun, bigla na lang sumakit yung kanyang likod. Although naka-pain reliever siya, kasi ito na nga lang yung mahawak sa katawan niya para hindi siya makapil ng sakit. Pero nagtaka talaga kami kasi kinabukasan, sobrang pananakit na yung likod niya. And ako naman, taranta na kung ano-ano yung ginagawa ko, inahaplasan ko na, hinihilot ko, cold compress, hot compress. Pero nakita ko na parang iba na talaga. Hanggang sumapit na yung gabi, hindi na nga kami nakatulog ng alas 12 na. So ito na nga, nagpapadala na talaga siya sa hospital. Hindi na niya kaya yung sakit ng likod niya at yung bewang niya. Habang naghahantay nga kami ng elevator dyan, sobrang hindi niya naman magtayo ng matagal. Buti na lang nandito yung kapatid ko para mag-drive sa amin papuntang hospital. As in, minamadali niya lang kami. Halos maiyak talaga siya sa